Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw ho na ito ay pupunta ho kami sa location na kung saan ilalagay ho natin yung Starlink ho natin. Ito yung pinakauna Starlink na atin pong i-install dun sa lugar na napili ho natin. So kung mapapansin ho ninyo ay makulimlim po yung panahon natin at parang ayaw ho sa amin. Pero ganun pa man ay napaka-excited namin mga kaibigan na mapuntahan ng lugar na kung saan ilalagay namin yung amin pong Starlink. At isa dun mga kaibigan ay kinakabahan ho kami. Baka po ma-failure ho tayo kasi nga po baka po hindi gagana yun pong atin pong Starlink sa first try ho natin sapagkat hindi nga po maganda yung panahon. Ganun pa man ay hindi ho kami nawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy po yung biyahe na papunta dun sa location na amin pong pupuntahan. At ito na nga po mga kaibigan ay dumating na ho tayo sa location na kung saan ilalagay natin yung Starlink ho natin. Sa sobrang excited ho natin mga kaibigan, pumasok agad tayo sa bahay na ito at syempre i-unbox natin yung Starlink ho natin na dala-dala. Yun nga kasi gusto na ho natin na itry yung atin pong dala-dalang Starlink. At ito na nga po mga kaibigan yung laman ng ating Starlink. Syempre meron po itong Starlink panel, meron din po itong Starlink router, at meron din po itong mga cable na gagamitin natin, at meron din po itong mga note guide para malaman natin yung mga gagawin ho natin sa pag-setup ng atin pong Starlink. At syempre, hindi po kasali mga kaibigan yung internet adapter nito na gagamitin natin as extension po ng atin pong internet dun po sa atin pong mga vendor. So ito na nga po mga kaibigan, dahil po excited talaga yung team natin. Ayan, i-install na ho natin yung atin pong Starlink kit. At syempre, dyan natin ilalagay sa bubong at medyo bibilisan namin kasi nga talagang bubuhos na po yung malakas na ulan. Kung nga pala mga kaibigan, yan po yung first vendo namin na ginamit nga pala sa atin pong internet connection is naka-SIM-based lamang ho tayo. Kaya nagka-problema nga po at 2 buwan na po yan na hindi po gumagana yung ating vendo, kaya't papalitan ho natin ng Starlink ngayon. So ayan na po mga kaibigan, na-set up na po yung atin pong Starlink kit at talagang maswerte ho tayo kasi pa nga po hindi ho tayo inabutan ng malakas na ulan ngayon at nang sa ganun ay matesting ho natin yun pong atin pong Starlink mga kaibigan. So dito sa loob mga kaibigan, dyan po natin ilalagay yun pong atin pong Starlink na atin pong i-install. So ngayon simulan na ho natin yung pong pag-install ng Starlink kit na ganito lamang po siya kasimple. Hindi ko nga po pala ipapakita sa inyo yung pong full video na i-install ang bawat isa. Ganyan pa man ay meron ho tayong video mga kaibigan. Kung hindi nyo po talaga alam, may link ho tayo sa baba ho ng ating video sa description ho natin or di kaya sa ating pong comment section ay puntahan nyo lamang po at bisitahin mga kaibigan kung paano po mag-set up ng Starlink. By the way, napaka-simple lang naman po at talagang napaka-easy lamang ho itong i-install at kayang-kaya ho ito kahit baguhan pa lamang po kayo sa Starlink mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, testing natin ngayon yung Starlink. Naka-set up na siya. Check natin sa labas. So ayan na siya. Maganda yung pwesto natin dito kasi wala masyadong masagabal, ano? Open yung area natin kaya mag-expect tayo na malakas yung ating speed test ngayon. Ayan. So gumagalaw na yung ating Starlink mga kaibigan, no? Naghahanap na siya ng magandang pwesto. Pero ang problema natin ngayon is makulimlim. Yan. Malapit na po kasi umulan ngayon. So, check natin kung okay ba din yung kanyang speed test mga kaibigan. Kung hindi maganda yung speed test, ibig sabihin may problema tayo sa panahon. So try natin ngayon. Yun mga kaibigan, ay bigla pong bumuhos yung malakas na ulan sa location natin. Pero ganun pa man, ay excited ba din tayo na i-testing po mga kaibigan yun pong atin pong Starlink. Kasi nga po, para sa akin ito po ay magandang pribilehiyo para matest ho talaga natin yung actual na speed mga kaibigan habang hindi po maganda yung panahon. So tara, try ho natin. So ito po mga kaibigan yung actual na atin pong na speed test. Pinakauna na speed test natin is 110 Mbps. So makita din po ninyo, pumapalo din po ito ng 210 or 240 Mbps. Kaya maganda din po ito mga kaibigan na i-compare ho natin bukas na maganda po yung panahon. At sa ngayon ay test ho natin to na maglalaro ho tayo ng ML. So dalawa po kami i-test po ito. Pero yung ipapakita ko lamang po mga kaibigan ay yun pong nilalaro ko. At pansinin ho ninyo kung tataas ba yung ping o hindi. So ipapakita ko lamang po saglit yun pong atin pong paglalaro ng ML. So ito po yan mga kaibigan. Patay ko. Patay.
Kan doon. Layo mo kay ka. Layo kay ka. Siya dito. Sinasaktan. Ang tanda na alam mo sa mani. Para mo man palit ang manok. Yo, asa man ang panok? Ay. Ay, panok. Kami na Mel. Palit ang manok Mel. Ay, naanak ka. Ano na? Ha? Ano ba lang? Nam. Masunog din na kung maipit ng unsa ka ng kwarta ng papel ng kwarta. Ano man? Pansa ko yun. Pansa ko. Pero siya. Dito ko yun. Kasi yan ang kuhan ba? Ano pa na sa kanto? Patay. Tara. Kaya. Lipat. Matay po siya. Ano Oh, ipuslit unta niya mo na. Kana mo yung mga Sige, sabi yan. ipuslit sa kanya. Builo na siya. Pilit ka na. Ano na siya? Oto siya? Nothing compared to my beliefs. Retreat from the Lord! Ano pa man din siya sa bag-o pa. Pero man din mo namatay. Ano na siya oh. Request back. Forget the past. Naman sila. Tigod ng magante. Pinamatay. Sud na pat yun. Request backup. Ano man? Ang panyagi. Buwan. Laro. Our turret is under attack. Ay, sa bata. Yan eh. Slain an enemy. Dagan eh. Balik niya. Launch attack. Ano ko? Ano ko? Launch attack. Gather up the Lord. Ano natin si Tigsaka? Ally has been slain. Unstoppable. Ano nakahigat si anak? Death is nothing compared to my Okay na. Lisod. Lisod pa ayo. Ayun. Hindi. In-im. launch attack. Oh, it's not ready. Bol, hindi ko dito. So ito na mga kaibigan, maganda na yung panahon natin ngayon. Kaya ma-compare natin kung ano yung kaibahan na makulimlim yung ano. So test natin yung speed.
speed test natin ngayon. So nga pala mga kaibigan, ito yung plastada ho natin. Andyan po yung atin pong Starlink. Yun din pong wavelength natin mga kaibigan na router ay dito din po ginamit ko siya para patest din po natin yung kanyang performance. So lahat po yan makikita natin is makalat pa po. Pero pag alis po namin yan ay narinsa po namin at meron na po mga MediaCon po yan mga kaibigan. At hindi ko lamang po siya na videoan. So ito na yung speed test natin. Check natin kung ilan yung makukuha. Kung napapansin ninyo, yung ping natin ay nasa 27 lamang. At yung kanyang download naman po mga kaibigan ay pumatong po yan or umabot po yan ng 200 Mbps pataas. At yung download nga lang ay umabot lamang po na 40. Pero all in all, maganda pa din po gamitin ang ganitong speed mga kaibigan ng internet. So nung matapos na natin set up mga kaibigan yun pong ating Starlink at saka yung ating mga MediaCon, ay nilagay ho agad namin yung pinakauna namin na Vendo. So ito po yan. Ang pangalawa naman ay ito po yan mga kaibigan at yung pangatlo ay ito din po yan mga kaibigan. So natapos po kami ng hapon dahil nga po sa panahon mga kaibigan at yung na-install lamang namin na Vendo ay 3 lamang po at ika-4 po yung dating Vendo namin dito na pinalitan natin ng Starlink. So 4 po na Vendo yung pong gumagamit sa Starlink natin ngayon. Pero sa susunod po namin na pagbalik dito mga kaibigan ay lalagyan din po namin ng 4 pa na Vendo nang sa ganun ay malalaman ho talaga natin kung maganda pa din po yung performance ng Starlink. So huwag nyo pong skip ang video kasi magbibigay po ako ng honest review at panoorin ho ninyo ito. So ito na po mga kaibigan yun pong honest review about po sa Starlink. At masasabi ko po talaga mga kaibigan na yung pong pagpunta namin sa location na kung saan ilalagay namin yung aming mong Starlink ay napakaswerte ho talaga namin. Kasi nga po kahit po umulan ay magandang opportunity yun para matest natin mga kaibigan yung kanyang performance, kung pangit yung panahon at saka kung maganda din yung panahon. So swerte tayo kasi umabot tayo sa punto na biglang umulan dun sa location. Kaya nakita ho niyo sa video, nag-speed test to tayo. Umabot po talaga siya ng 100. Kung bumaba man ito, ay umabot din po ito ng 50 Mbps. So yun nga, testing namin na naglaro kami ng ML. Kung nakita ho ninyo, pumatong po siya once ng 100 ms or milliseconds. Pero kadalasan, pumapatong ngayon yung ping test natin mga kaibigan sa 30, 50, 60, and 80. So sa performance na yun, kung titingnan natin, makita din ho ninyo sa screen, 50 to 100 ay mas okay na po yun ay sa aabot po ng 100 pataas na matagal pong bumababa yung ping. Pero napansin ho ninyo sa lalaro ho natin ay talagang saglit lamang na pumapatong po ito ng 120 ms ang kanyang ping mga kaibigan. Kaya masasabi ko na kahit po umulan, pangit yung panahon, ay maganda pa din po gamitin ang Starlink. Kung akin naman pong ikukumpara mga kaibigan sa ginagamit ko po na PLDT, kasi ito yung kadalasan na internet provider natin, kung sa browser lamang yung pag-uusapan ay same performance lang ho talaga. Hindi po siya naglalag, hindi rin po siya nagbabuff. Diretso po yung video natin kung makikita sa YouTube natin. Kung gagamit lamang ho tayo ng browsing, ay maganda ho talaga yung performance. Kasi nga po minsan mga kaibigan, pag naglalaro din po ako ng ML gamit po yung PLDT, meron ho talagang pagkakataon na tataas po talaga yung ping. At napansin ko, para magkapareha lang naman yung kanilang performance sa Starlink. Yung kaibahan nga lang po mga kaibigan ay mababa yung upload ng Starlink mga kaibigan. Kung napansin nyo po kanina, yung kanyang download is 200 Mbps at yung kanyang upload naman ay 40 Mbps. Syempre, kung sa speed test ay maiiwanan ho talaga yung Starlink. Kung i-compare natin dun po sa PLDT na gamit ho natin. Pero kung i-kumpara naman ito sa same base, nako, napakalaking diferensya mga kaibigan. Mas maganda ho talaga yung Starlink. At ito mga kaibigan, take note lamang ho natin sa lahat po natin mga kaibigan dyan na nakakaranas ho ng pagbagal ng kanilang internet connection, lalong-lalo na sa mga baguhan natin na kaibigan na bago pa lamang po na nag-install ng kanilang Starlink at napapansin nila ay napakabagal ng internet, ay dapat po mga kaibigan na ma-update ho natin yung ating tipong Starlink. Makita po ito mga kaibigan dun po sa apps mismo na atin pong gagamitin. At take note din mga kaibigan na yung pong Starlink ho natin ay hindi po agad-agad yan na stable yung kanyang connection. Pag bago pa lamang po itong na-install, may pagkakataon na nag-offline po ito bigla. Kasi nga po, nakanote din po sa account natin na atin pong gagamitin na within 12 hours, dun po magiging stable yung kanyang connection. Kasi nga po, naghahanap daw po ito ng magandang signal or ng magandang satellite na kung saan dun siya magko-connect at magiging stable na yung connection natin. So ano ngayon ang maganda sa Starlink? Maganda po siya talaga mga kaibigan, lalong-lalo na kung meron ho tayong solar. Kung naka-solar ho tayo mga kaibigan. Kasi nga po, yung gamit natin is 5-year satellite. At ito din mga kaibigan ang kagandahan, napaka-easy lamang po ng pag-install. Hindi po kayo mahihirapan. Mga kaibigan, kahit beginner lamang ho tayo, ay napakadali. At make sure lamang po na maganda po yung location natin. Wala pong sagabal. Yung paglalagyan natin, gaya ho ng amin na paglagyan sa bubong, dun po sa location namin mismo, ay talagang napakaganda ho ng location kasi napaka-open area po talaga. Ito naman mga kaibigan, kung gusto nyo pong i-relocate yung Starlink ho ninyo, ay meron pong option na pagpipilian para ma-relocate ho natin yung po atin pong Starlink. Kung gusto mo po natin, na-relocate sa ibang area.
At ito din maibigan, hindi na din po problema ang pagbayad po natin sa bill monthly. Kasi nga po, napakasimple lamang yung pagbayad nito kung meron ho tayong Paymaya. So ito po ba maibigan ay recommended sa mga bundok? Napakaganda ho talaga maibigan dun po sa area na kung saan ay wala ho talagang ka-internet o wala ho talagang ka-data sa lugar. Ito po yung the best na gamitin natin. Ito na yung solusyon ng mga naka-sim base sa bukid mga kaibigan. Ito na yung gamitin natin. Starlink po ang solusyon sa problema natin sa mabagal na internet connection dun po sa bukid mga kaibigan. At yun nga, 4 po ang vendor na ginamit natin and it's still running in good condition mga kaibigan. Wala ho talagang tayong nararanasan na pag-lag dun po sa ating po mga window kahit po 4 po ito. And take note, gumamit po ako ng Microtech na naka PPPoE. And make sure na maganda din yung specs ng Microtech na atin pong gagamitin para wala po tayo talagang malaking problema. At ito din yung napansin ko mga kaibigan, sa apps po mismo ng Starlink, isa lang po yung madidetect. Nadidetect lamang po yung wavelength ko na kinonekta ko po direct dun po sa Starlink ko natin. Pero yung pong Microtech Hex ko po na ginamit ay hindi po siya na-detect ng apps mismo nung Starlink po mga kaibigan. Kasi naniniwala naman po ako na may kalayaan naman ho tayo na gamitin yung Starlink internet kasi binabayaran ho natin yun monthly. At i-update ko lamang po kayo maibigan kung ma-block nga po ba tayo sa ating pong account sa Starlink kung gagamitan na natin ito ng 10 vendor mismo mga kaibigan sa same location din po na amin pong pinuntahan. Ganun nga lang, yung Starlink po, yung pong pinakamabang plan na babayaran ho natin ay 2,700 pesos po mga kaibigan. At yun nga, mag-o-observe pa din po ako sa atin pong na-install na Starlink kung may mga problema pa po ba tayong mararanasan at yun po ay sasabihin ko po sa inyo. Kaya kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating mga video, mag-share ho ng ating mga videos at pahit na din po ng ating notification bell para ma-aware ho tayo na meron po tayong ina-upload na bago pong tutorial. O nga pala mga kaibigan, take note din po, pinaka-importante sa lahat, kapag bibili ho kayo ng Starlink, kung bagong bili pa lamang po ninyo, dapat po mga kaibigan, yun pong location na inyo pong ipaglalagyan ay dapat insakto po ang inyo pong isusulat. Para pagdating sa area na inyo pong pag-instalan ng Starlink ay hindi ho talaga kayo magkakaproblema. Kung nagkamali man ho tayo sa pag-set ho ng ating pong location at pagdating ho sa area mga kaibigan na hindi ho talaga magkakaroon ng internet kasi problema sa location, ang gagawin lamang po niyan, from standard, ilipat mo lamang po siya dun sa mobile roaming para ma-change mo yung location. And next month, i-change mo naman to standard para 2,700 lang po yung babayaran mo. So sa araw na ito mga kaibigan, yun lamang po ang aking pong ibabahagi po sa inyo. Kung kayo man po ay mayroon pong idadagdag na kaalaman about po sa Starlink, ay mag-comment lamang ho kayo sa comment section ho natin. At tandaan ho ninyo, yung pong pag-install ng Starlink ay meron po sa baba ng ating pong video. Nasa description po mga kaibigan ang link kung paano natin i-install ang ating pong mga Starlink. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.